Ngayong araw ay samahan niyo ako sa isang epikong paglalakbay dito sa Cebu. Iikot tayo sa ilan sa mga iconic at must visit na destinasyon. Uunahin natin ang makasaysayang Magellan's Cross. Susundan ng pagbisita sa Santo Niño Church. Susundan natin yan ng isang scenic drive sa Cebu-Cordova Link Expressway, ang pinakamahabang sea crossing bridge sa Pilipinas. Hindi kompleto ang trip kung walang stop sa Temple of Lea, ang Taj Mahal ng Pilipinas. Para sa mahihilig sa nature at road trip ay babaybayin natin ang kahabaan ng Cebu Grand Central Highway at bibili tayo ng jersey kay Boss Bam ng TCH Apparel sa Balamban, Cebu. At pagkatapos ay babakbak na tayo ng biyahe papuntang Mualboal, Cebu at Badian. Ano? Sama ka sa adventure ko? Tara, let's go! G. Good morning mga biyahero, good morning mga tol. Isang maulan na umaga dito sa Cebu City. Ay, maambon lang pala. So, yung puntahan natin ngayon is yung yung Magellan's Cross. Pero mamaya pag mupa. Sabi, ang linis ng Cebu. Friday pa lang nagsasarado sila ng dito kalsada. Well, paikot-ikot lang tayo dito sa Cebu. Sir. Dali sir. Ito ang Magellan's Cross. Itinayo noong April 21, 1521 bilang simbolo ng pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas. Ipinatayo ito ni Ferdinand Magellan, ang Portuguese explorer na naglayag sa ilalim ng watawat ng Espanya. Matatagpuan ito sa isang maliit na kubo o kapilya sa harap ng Santo Niño Church. Ang krus ay itinayo kasabay ng pagbinyag ng mga unang katutubong Pilipino sa Kristyanismo, kabilang si Raha Humabon at ang kanyang asawa na pinangalanang Queen Juana. Sa loob ng kapilya ay makikita ang isang mural sa kisame na nagpapakita ng eksena ng pagdating ni Magellan at pagbibinyag sa mga katutubo. Ang Magellan's Cross ay kinikilala bilang isa sa mga pinakaimportanteng heritage site sa Pilipinas. Kaya kung mapapadpad kayo dito sa Cebu, siguraduhin mapupuntahan nyo ito. Ito ang Basilica Minor del Santo Niño de Cebu o kilala sa tawag na Santo Niño Church.
Ang Basilica Menor del Santo Niño de Cebu ay itinuturing na pinakamatandang simbahan sa bansa. Itinatag ito noong 1565 ng mga Prailing Agustinian kasama sina Miguel Lopez de Legazpi at Andres Ordaneta. Dito matatagpuan ang orihinal na imahe ng Santo Niño na ibinigay ni Ferdinand Magellan sa reyna ng Cebu na si Queen Juana noong 1521 bilang isang regalo pagkatapos ng kanyang pagbinyag. Noong 1965, binigyan ito ng titulo bilang Basilica Menor ng Santo Papa bilang pagkilala sa 400 taon ng Kristyanismo sa bansa. Ang Santo Niño Church ay ang sentro ng Sinulog Festival, ang pinakamalaking religious at cultural festival sa Cebu, ginaganap tuwing Enero. Meron din silang museo sa loob ng compound na kung saan makikita ang mga lumang kasuotan at mga dokumentong bahagi ng kasaysayan ng simbahan. Sa dami ng dumadalaw araw-araw, hindi lang ito isang tourist spot, isa itong buhay na simbahan, punong-puno ng panalangin, pananampalataya at pag-asa. Next destination natin is CCLX. Daan tayo ng Cebu Cordova Expressway. Let's go! Grabe, ang linis ng Cebu. Hi, good morning. Grabe, ang linis ng Cebu, mga kapatid. Yan oh, tatawid tayo dyan mga tol. Excited. Grabe. Daan man lang yung alaga natin sa expressway. Yun nga lang, dumaya pa tayo ng Cebu. Ito ang Cebu Cordova Link Expressway. Ang CCLX ay isang 8.9 kilometers na expressway na nag-uugnay sa Cebu City at sa bayan ng Cordova sa Mactan Island. Binuksan ito noong April 27, 2022 at mula noon, naging isa na ito sa pinaka-importanting kalsada sa buong Cebu. Hi, good morning. Thank you po. Layunin ng tulay na pabilisan ng biyahe mula Cebu City hanggang Mactan Island sa bayan ng Cordova. Kaya malaking tulong ito sa mga motorista at commuters. Alam nyo ba na ito rin ang pinakamahabang sea crossing bridge sa Pilipinas? Yan oh. Kitang-kita natin dito yung isla ng Cebu. Wala dun, hanggang dun. Grabe. Tapos mamaya akyat tayo dyan, Temple of Lea. Tapos babaybayin natin yung TCH,
Bibili tayo ng damit kay Boss Bam sa THH Apparel. 1 PM pa ata yung bukas ni Boss Bam. 1 PM pa yung bukas. Habang nag-rides ako dito sa kahabaan ng tulay, grabe, ibang level ang feeling. Yung tipong naghalo na yung kaba at saya. Dati pinapanood ko lang to sa video, content ng ibang vlogger. Grabe, parang nasa ibang bansa ang vibes. Moderno ang tulay, malinis ang kalsada, at yung mga naglalaki ang pose na parang nag-welcome sa lahat na dumadaan. Habang nakatingin ako sa paligid, napapaisip ako at nasabi ko sa sarili ko na, grabe, sulit ang rides. Ito ang isa sa mga biyahe ko na hindi ko makakalimutan. Okay, good day mga idol. Kakagaling natin doon sa sa may Cebu, Cordova. For the first time, napasok natin yung alaga natin motor sa isang expressway na pwedeng dumaan yung 125cc and above, hindi yung 400cc and above. So next destination natin is kilalang Taj Mahal ng Cebu. Ang pagkakalam ko is pinagawa ng lalaki para sa pinakamamahal niyang asawa. Kaya tinagurian itong Taj Mahal ng Cebu. At yun ay ang Temple of Leia. Update ko kayo mga idol. Peace. Kaya nasabi ko yung Cebu ay parang Metro Manila. Madami nagtataas ang malalaking building. Parang BGC, parang sa Makati. Pero ang pinagkaiba ng Cebu tsaka Manila, ang linis ng Cebu, grabe. Ang linis dito sa Cebu. Grabe oh. Hindi na pagtataka na bakit maraming umaakit ng TCH. Kasi dito pa lang sa bungad, bakit pa lang is grabe na yung kurbadahan. Mapapa-amaze ka rin sa ganda ng kurbada dito eh. Tsaka maganda yung kalsada eh. Banayad lang natakbo. Jardin de Busay. Oh? Tapos kung makikita nyo yung area dun, kita natin yung ano. Ay hindi pala kita. Baka sa taas pa. Grabe. Saka malamig ang hangin dito. May kalamigan. So yun ang Temple of Leia. So dito kitang kita natin yung Temple of Leia. Sa taas niya naman ay yung top. Oh, kaya pala top talaga. Nakulimlim. Oh, malamig dito. Grabe.
dos Santos, Wenceslao. Dito ba? Dito na yan. Nakaban sa inyo eh. Sige ADV, kaya mo yan. Nagsabi mahina ka sa ahon. Driver lang mahina. Joke. Grabe. Mountain View Nature Park, Busay, Cebu City. Grabe oh. Ang ganda dito. Dito pa lang sa kalsada. Utopia is in Busay, Lasa. So ito na, Filipino kitchen. Temple of Lea, Cafe and Bistro. Yun. So ito na pala yun. Ganda ng Wow. Whoa. So 150 yung entrance per head, tapos 30 pesos. 150 yung per head, tapos 150 yung entrance. Sir, thank you. Kunin mo na yung 20. Sir, thank you sir ha. Uy. Tara. Okay. So, entrance 150, senior citizen 120, children below 4 feet 120, children above 4 feet 150. May parkingan ng motor dito. Nice. Ito ang Temple of Lea. Sa mataas na bahagi ng Barangay Busay, Cebu City, makikita ang isang napakagandang lugar na para kang nasa ibang bansa. Ito ang Temple of Lea. Pero higit pa sa ganda ng arkitektura, mas maganda ang kwento sa likod nito. Ang templo ay pinatayo ni Teodorico Adarna para sa kanyang asawa na si Lea Albino Adarna bilang simbolo ng kanyang wagas na pagmamahal. Kaya tinagurian itong Taj Mahal ng Pilipinas. Sa gitna ng templo ay makikita ang isang 9 feet tall statue ni Lea na tila isang reyna na nakaupo sa kanyang trono. Meron itong 24 na kwarto na kung saan nakadisplay ang mga personal na gamit ni Lea gaya ng mga paintings, libro, antique na gamit at marami pang iba.
Ang templo ay hango sa ancient Roman architecture, kaya makikita mo ang naglalakihang haligi. May malawak na hagdanan papasok ng templo na may mga rebultong life-size na leon at iba't ibang mythological figures na para bang mga bantay ng templo. Ang karamihan sa mga ginamit na materyales ay gawa sa marble, bato, at konkreto, kaya matibay at napaka-eleganteng tingnan. Ang buong disenyo ng gusali ay symmetrical. Ibig sabihin, pantay at balanse ang pagkakagawa na magkabilang panig na sumisimbolo ng harmony. Tapos dito natin makikita yung pinakamahal na picture ni Leia. Why? Because this is made from the wings of the butterfly. Thank you. This is a 1983 collection. One, so ito namin. Hindi natin mag-iula. Wings of the butterfly. Ito yung pinakamahal na picture ko. Backpack ng mga karo-karo. These are the butterfly. This is a 1983 collection. Grabe. Ang ganda ng lugar. Tsaka pang pang mayaman. Grabe mga gamit. Doon ako na-amaze sa sinabi ng ng tour guide na yung pinakamahal na picture ni Leia. Kung bakit pinakamahal, gawa 'yon sa nakalimutan ko na butterfly wings. Grabe, sa ahon. Lusong. So, bye-bye natin yung Trans Central Highway ng Cebu. TCH ba? Whoops. Okay. Tuloy ang biyahe. Daming riders ngayon Okay, ride safe. Ganda-handang. Grabe ito sa kurbadahan mga tol. Kasi solid talaga. Ito sa part na to is dahan-dahan lang dahil merong construction ang kalsada. Diversion.
Grabe, ang ganda pare. Grabe. Ang solid. Iba rin tong ganda ng TCH eh, no? Hindi na ako magtataka bakit maraming gumagalat. Wow. Hindi na ako magtataka bakit maraming pupunta dito. Tingnan mo naman. Oh? Grabe sa ako, no? Kaya mo yan, Ace. $46.50. Grabe. Slow down, blind curve. Grabe, ang ganda. Malingat-lingat ka lang dito. Apo-apo ka talaga. Pero kurbada dire-diretso yung ahon. Grabe. Isa ahon to, oh. Ano yung ahon tapos puro pa kurbada. Dito mo talaga malalaman yung lakas ng motor mo eh. Solid, grabe. Ito, kalsada, ahon yun, oh. Grabe. Ang taas. Kaya mo yan, men. Yan, oh. Buelo. Woo! Eh, mataas yun, men. Yan, dito na siya. Yan lang, sige yaon. Wow! What a view! Grabe. Ito lusong pa, oh. Grabe lamig. Sarap, sarap dito. Ang dami pa nintang mais. So, tigmais ba ngayon? Grabe. Ito na! Woo! Ito na yung may namimitik. Kasi lang walang pitik ngayon. Sample, ganun na pitik. Ay! Ay, nakamuti tayo.
Welcome to Balanban. Balanban na. Ay. Woohoo! Uy! Ay Balanban. Ay nakamagat ng bareno. Umuulan? Gawin. Gawin. Ay, hindi, hamog. Hamog. Kala ko ulan, hamog pala. Grabe yung mahamog na. Lamig. Grabe. Oh. Ang ganda. Oh. Hop. Ito stop. Oh, ito na meron. Grabe, ang ganda ng pasadahan dito. Grabe, parang sa ano, Batangas. Anong kalsada na to? Wow! Wow! Grabe.
subukan nyo. Guys, subukan nyo yung TCH. Pag napag-uwi kayo ng, ng Cebu, subukan nyo tong Trans Central Highway dito sa, sa Cebu. Mula Cebu, Tagos hanggang Balanban, Cebu yon. Mula Cebu City, Tagos hanggang Balanban, Cebu. Ito yung Marilaki version nila dito. Pero mas malupit pa to sa Marilaki men. Para pinaghalong Marilaki ito tsaka yung yung sa tip sa pinaghalong Marilaki ito tsaka yung yung sa Tagaytay, yung sungay. Kung ako ang point of view ko lang, ako na ko tatanungin ha. Parang pinaghalong Marilaki at sungay. Grabe sa hato si men. Hey bossing. Ay, yatay man. Woohoo! Diretso! Sir, good afternoon, sir. Good afternoon. Oo sir, lakas ako nun. Grabe. Ay! No, good afternoon sa lahat. Nakaon ba talaga? Nakapuna ba? Nakapula na ako. Good afternoon lahat ng nanonood. Well, kapag nahuli ba? Wala lang. May nahuli kang zero, wala. Wala ka, may ibang mo, pero manitis. Hindi sa pagkibig na itraging ito po sa bawal sa amin ng shipping, Bawal magbay. So, bawal sa amin ng silubong, bawal sa amin ng inutusan, bawal sa amin ng re-regaluhan. Ang point of shop is sila mismo dapat ang mag-exchange kung ano yung pinili na. Wala na lang binili lang. Okay. Dito lang tayo po sa starting kaya doon nga napili nyo yung babels. Lunas na, lagulat na. Lumakapal na ito. Meron ko extender. Ito, pinakamayat na sa kanila. So, ang ginawa ko, nagganan na ako eh. Sinubukan ko yung expressway. Ayun, maganda naman. Maganda naman. So, Tapos, dito ka lang ha. Yan, hanggang doon. Bahala ka na kung gusto mo magpili. grabe 700 yung, long free control. grabe yung yung Transcentral. At maganda sana kung hindi umulan doon. Hindi umalan saan. Hindi ka naman umulan. Dito lang. Oo, dito lang ako naabutan. Natin lakas, ulan. Bigla nga sir eh. Nagulat nga kami, ang init eh. Sabi ko, wow, naman ang umulan. Hindi, mainit na ngayon. Dito, kanina napakainit. Tapos nagulat nga kami, bakit mo? So anyways, yung pinaka-latest, alam na yan, bahala ka. Hindi ka lang dyan. Check mo nga lang. Check mo. Pinaka-mayabang, mas mayabang, lagi lahat ng galing ng stock. Yes sir, good. Hindi po lang yun. Sa amin, ano ka, pwede ka sa pit o maluwag. Medyo malot. Okay. Let's sa amin. Maliit lang ito. Ano na yung size? Pinay lang. 2x ka sa amin. Maliit ka maluwag ng bote. Pero kung medyo fit, next time. Hindi pwede fit na eh. Ako nga, nagsusunod ako ng extra. Si, ang lang ako 5. Yan, laki.
Subukan mo po siya. Try mo. May policy siya, once mo suot ko na sa inap, pero ako naman magkakapalitan sa estimate. Nag-test sa'yo. Ako rin ba natin? 2x din pa. Akto yan, mukha lang malaki yan, pero minsan nahigit din ako ng medyo malingay ka, na-production. Kasi ang Excel, mas hindi ko kami ng magal. Balik. Hindi ka pa nagkamali na. Bihira-bihira. Panis. Thank you, sir. Ano lang kasi yan, picture lang kita sa cellphone mo, sumo. Ayun na dito, boss. Saan pala nag-park? Doon sa kabila, sir, kasi doon ako rin silo. Yung biglang bagsak na ulan, andun ako sa COI. Kasi okay lang. Boss, ready? Lagay ko sa 0.6 mo sa pakakita. 1, 2, may isa pa. 1, 2, 3. Ayun. Pag-check mas mo. Okay. Okay na rin, sir. Sabi ko nga parang yung Consultant Highway, parang marilaki na sumay ng Tagaytay. Umakawas, pero pag bumulusok, wagas rin. Ano ba mo dala mo? Hindi doon, sir. Hindi naman ibigyan nahihirapan ng brake. Kasi yung iba, hindi marunong gumamit ng scooter. Ginagamit nila, Nakakapa sila? Delikado yun. Oo, sir, mawala ng preno. Oo, tutok na, ibang tusunog yan. Grabe ka naman lusun doon. Gulat nga ako eh. Hindi ka magpupunta, namunod na sila ng brake. Kasi mali lang, hindi kayo marunong bumaba. Sa marunong mag-play ng preno. Oo. Ako left right eh. Para, Kala ka, sir? 1,000. Para di ma-shortcut sa sa district hospital. One day ba? 1 day. Siguro ang Dumaguete is probably mobilis. Wala ka ba? Ay, hindi pa yung Cebu. Ay, mag-anak ba? Mga magpamatya na ilag pa ako. Tapos punta mo na rin yung Simala. Nagpasengan. Hindi, madadaanan mo yun. Matatanan niya rin. Pero kung mag-i-enjoy ka lang na papunta ng Dumaguete, kung ako sa'yo, kumain ka naman ng lunch. Kain ka muna lechon sa Karkar. Karkar, madadaanan niya, sir. Madadaanan mo yun. Kaya may Karkar, kain ka muna doon. The best na lechon na try namin is Jeet-Pat and Joel. Kita yung doon. Karinderela yun siya. Hindi ko kilala mayari. Na-try lang namin, 4 na beses. Hindi umahin dyan. Para sa amin hindi. Kasi pang na kami. Ilang beses na. Bagay, ilang beses na. Tapos natsamba lang namin yan. Kasi nakatao. Ngayon kami, nakatao, kahit na ibot. Wala. Sarap na. So, hopefully masarap pa rin. So, last na punta, mga last year. So, hopefully masarap pa rin. Lahat ng mga punta dito, na naghahanap ng Luzon, yung ayusin, kasi nga. Try mo, tapos ngayon, try mo, punta ka ng Balian Island, di ba? Searching mo doon. Pwede. May Tapos mga pwede mo. Mga 2 oras, ano? Bambi yan. Akitin yung Highlands? Opo. Ikaw, bigla. Maulan, no? Maulan. Mataas yun. Okay lang naman sa taas. Ang iisip ko kasi baka maulan sa taas eh. Hindi ko rin alam kung umuulan doon. Kasi, nagulat nga ako. Iiwigin siya ni Sige, sir. Sige, boss. Ingat ka ha. Amping. At yun nga mga biyahero, yun nga mga tolo, galing tayo doon sa kay Boss Bam sa TCH Apparel. Grabe. Matagal ko rin pinangarap yun eh. Matagal ko rin pinangarap na magkaroon ng item na yon. Kasi yung kapalit naman nun kasi welcome to Toledo City. Ang kapalit naman nun kasi is may i-experience mo yung Trans-Central Highway mula Cebu City hanggang Balanban. Kailangan mo experience yun para makabili ka sa kanila. So, fax shipping. Bakit fax shipping? Hindi ka pwede magpasabay. Hindi ka pwede magpabili. Hindi pwedeng may magpapabili sa'yo na pampasalubong, may magpapasabay sa'yo. Hindi pwedeng ganun. Kailangan ikaw mismo i-experience mo yun. So ngayon, pag na-experience mo yung Trans-Central Highway na yun, yung Trans-Central Highway mula dun sa Cebu hanggang sa Balanban,
pagbebentahan kanya ng jersey, ng item. Ngayon, depende pa yan yung ibebenta niya sa'yo, yung makukuha mong jersey, depende pa yan. Pag normal, pag araw, tulad nun, may limited lang, may limited option lang na makukuha. Pag gabi, iba rin yung mabibili mo. Tapos yung sinasabi ni boss na zero visibility, iba rin yun. So yun yung pinakamahirap, yun yung mga night riders, zero visibility. Kasi bihira ka lang sa zero visibility. Bihira ka lang maka-timing ng zero visibility talaga eh. Kanina may hamog pero nipis lang, so hindi mo makonsider na zero visibility yun. Hamog lang siya. Santa Ana Panumod Festival. So meron pa akong 40 minutes papuntang tawag dito, papuntang Malboal, at andito tayo sa Barili. Oh, ang dami scooter. Ano meron? Checkpoint, no worries, make happy, so don't worry. Yes sir, good afternoon. Good afternoon po. Buong hapon sir. Lisensya? Negros. Po? Sa Santander. Oh sir, Panegros. Sir, thank you sir. Salamat sir. Sir, thank you. So yun, checkpoint tayo. Goods din naman yun, maganda kasi meron checkpoint for safety ng mga sa safety ng mga bumabiyahe. May mga mabigwit silang mga loko-loko. Ng view dito, solid yung yung dagat, malinaw yung tubig, grabe, ang ganda talaga seaside. Ito yung kinaganda talaga pag mabiyahe, marami kang makikita magagandang lugar. Welcome to Malboal! Welcome to Malboal! Welcome to Malboal! Akalain mo yun? Nakarating tayo ng Malboal. So anong plano? Maghahanap ako ng matutulugan. Malboal, Gaisano Grand Malboal. Probinsya talaga, putok na putok yung Gaisano. Ito yung mala SM, yung sa Metro Manila sa mga malalaking syudad is SM City, ganito ganyan. Sa mga probinsya naman Gaisano.
Punta tayo doon sa parang naka ano na rotonda. Sulas. Wow. Woo! Pwede. Hatay na matutulugan. Buhal-buhal. Dagway sa Paraiso. So punta tayo dito, seaside nila. Tingnan natin kung ano makikita natin. So no entry, ito yung makikita natin sa seaside. Wow, linaw ng tubig. Kaki. At dito nagtatapos ang unang araw natin dito sa Cebu. Grabe, sulit na sulit ang pag-ikot natin ngayon. Mula sa mga magagandang pasyalan, magagandang tanawin at mga kalsadahan na hindi mo makikita sa ibang lugar. Pero hindi pa dito nagtatapos ang adventure natin dito sa Cebu. Dahil bukas, panibagong road trip na naman at adventure ang may experience natin. Aakyat tayo ng Queen's Cat ng Badian Tops at itutuloy natin ang biyahe natin hanggang sa madaanan natin ang magandang coastal road na Buloon, Oslob hanggang Santander at sasakay tayo ng Roro mula Santander patawid ng Negros Island. Kaya abangan nyo ang susunod na motorcycle adventure natin. At kung nagustuhan nyo ang road trip natin ngayon, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para updated kayo sa lahat ng panibagong road trip adventure natin. Ito si Baldo, ride safe at kita-kit sa mga kalsada. Peace!